Mga kabombo live and decree sa may bahin sa Provincial Environment and Management Office kung sa diin makaupo naton si Sir Sigfred Flaviano, ang PEMO officer sa South Cotabato. Sir Sigfred, good morning po. Mga aga Bombo Charles kag sa tanan nga taga Palamati sang Bombo Radio. Yes sir, good morning po. Sir, nagalakat kita diri kay para kuaan tamang kasang statement angot saging pagwaaman nga statement sa National Irrigation Administration 12 regarding sining naguba nila yung dam. Kag isa sa mga ginatumong o kung isa sa mga rason nila, sir, is ining pagkwari. Any comment po dito, sir? Kung sa kwari dara Bombo Charles, no, duwa ka tuig na masupra nga wala da sang quarry operations. Pauntat nato nila mga quarry dara. Opo. Kay tungod regular nato na nga ginamonitor kag sa nakita naton nga hindi na gid sa anay visible for quarrying. So duwa na ka tuig nga wala sang operations sa sina nga area. Kag I believe na nga dam daw 1 year na ina nga naguba, no. Hindi ko lang balaan, pero when it regards nga kung ang rason ng quarry, I don't believe so kay duwa na nakatuig wala kita dasang operasyon sa quarry. Okay, so at least klaro. But sa pagpadulong abi namon kahapon, sir, may mga nakitaan kami to nga daw nag-quarry. Paano nyo ini gina-monitor, Sir Sigfred? Inang, di ba, may mga quarry operators kita da nga ginpauntat. Okay so, po. Ang ginaobra nila na gapamakal sila sang mga balas sa lain nga lugar. Example, sa Tampakan sila gakuha or gakuha sila sa Sorala. Kag gina-stockpile lang nila da sa ilang nga existing nga mga quarry area. Pero hindi sila gina-allow nga mag-quarry dara sa mismo nga area nga lapit sa dam. Okay, at least klaro. But anyway, kung na-mentionar mo, Sir Sigfred, nga 2 years nagali nga wise ang may nag-quarry diri, paano nyo ini gina-monitor, sir? May ara kita inspector, everyday may galantaw na no? Pwede nyo gani lantaw sa opisina. May mga inspection report ina. So, gina-require mo na ang mga quarry operators magsabit sang ilang mga production report. Isa pa gani, actually, nakita man naton ina amo na nga may programa kita da subong partner man naton gani ang liya kag ang city magbutang kita da sang indigenous liking. Okay. May dredging kita da nga parte, no, may area da actually nga kinanglan gid dredging para hindi magliko ang tubig. So butangan nato na da sang indigenous bamboo diking para maprotektahan man naton ang aton nga mga riverbanks. So may program kita da nga ginabutang kag para sa maklaro sa katawan, wala na kita nag-allow da sang quarrying for 2 years na. So at least klaro. But sa inyo yung monitoring, sir, tuod ba ning hambal sa taganiya nga ining 1 kilometer o 1,000 meter away from sa project nila kung sa ilayang area sang Yakaniya, implemented ba ni sir or na-monitor niyo ini? Yes, bawal gid na 1 kilometer away. Kung mahimo pa gani ginapalayuan ta pagid. Kung libuton ninyo ang mga areas, wala kita may gina-allow nga quarrying within 1 kilometer radius sang NIA structures. Maliban na lang kung mismo ang NIA may mga gina-request pa na sila. May mga areas na sila nga gina-request nila for dredging. So, ginapakuha tama na sila permit. So, within 1 kilometer nga may mga operations, siniya nagakuha na sang permit sa aton for dredging purposes. Okay, I see. But last 2 question na lang po, sir. Ano ba yung mga sir, ang magiging penalty o kung penalidad pag mabalaan nga ikaw nagakandak sang illegal nga quarry kay hindi ta magin ma-monitor na, sir, kay kung gabi basta ang iban amo nang tigi-operate nila, ang sina, sir, ang inyong mahambal? Hindi ma-impound ang imo nga maliban sa balaydan mo nga fines and penalties, pwede ma-impound ang imo nga mga ekwipo. Actually, itong nagligad lang gabi, may na-impound kita nga truck sa may Surala. Kay ang aton niya mga inspector may ara na ginatawag nga bisan gabi gabutang kita sa mga inspector pan kita da
maliban sina para mapakusog pa ginang aton nga enforcement, may mga deputized kita nga inspectors sa mga kada munisipyo. Even sa city naton gina-train naton para madugangan man ang manpower nga mag-monitor sa aton yung mga quarry operations. At least klaro, sir, kahit medyo mainit-init ng issue. But anyway, Sir Sigfred, panawagan na lang po sa publiko in line po sa ganitong mga issue po. Go ahead po. Ginapanawagan natin sa aton yung publiko na magbulig man kung may makita sila nga may mga operations nga pamatsyag nila illegal. Ang aton opisina open man nga pwede sila mag-report. Actually, sa aton yung Facebook page sa PEMO South Cotabato, may araman mga katauhan nga mga naga-message nga may ammonitizer, may illegal ding operations, kag rest assured gina-actionan gid sa aton nga opisina. Okay, madamong salamat Sir Sigfred Falabriano, ang PEMO South Cotabato officer naton. Sir, saliwat, good morning po.